Eh, kung ano ka ba naman, kung matalino ka ba naman, kung nag-iisip ka ba naman, 'di ba, tama bang paratangan mo na BOBO, bobo, ang isang, appointee official na si NBI Director Melvin Matibag? Eh, in the first place, alam mo sa sarili mo, Mike Defensor, na meron kang issue diyan sa hotel mo sa Chicago na kung saan merong 54 na mga babae ang rescue at balita ko pa, eto balita lang natin 'to mga minamahal, di umano, totoo ba na binabaliktad mo ngayon si NBI Director Melvin Matibag na parang kesyo gusto mong sabihin na ikaw nga suki ka nga din dito ng, club na 'to? Meron lang tayong narinig, hindi sa'kin galing 'yan, galing po 'yan sa, isang Facebook post na nakita ko na parang ang gusto nilang mangyari is baliktarin itong si NBI Director Melvin Matibag na sabihin na suki daw ng Chicago bar, itong si NBI Director Melvin Matibag. Gusto talaga nilang yurakin ang pangalan ni NBI Director. Kasi parang yun yung gustong mangyari ni ano, ni Mike Defensor, ang gumante. 'Di ba? Gumante, kumbaga lintik lang ang walang gante. Kasi pinapakasuhan ninyo ako, yung parang gano'n, 'di ba, mga minamahal. So, pinapalabas nila, hindi hindi nga nakatanggap ng maleta, tinaniman naman ng ano, ng chika, 'di ba? Hindi nga nakatanggap ng maleta pero tinaniman naman ng tsismis na suki daw ng Chicago bar itong si NBI Director Melvin Matibag. Pero anyway, bago tayo magsimula diyan, panoodin muna natin 'tong, video, mga minamahal, itong, larawan. Itong, interview pala, sorry, I mean, na kung saan tinawag na BOBO, mga minamahal. Tinawag na BOBO ni, Mike Defensor, ito nga pong si, NBI Director Melvin Matibag. 'Di ba, lakas ng tama din nito ni Mike Defensor, eh. Gagawa-gawa ka ng illegal tapos sasabihin mong pinopolitika ka, Diyos ko. Ikaw nga 'tong mahilig bumato ng putik tapos 'pag binatuhan ka ng putik galit na galit ka. So ngayon panoorin natin mga minamahal. Sasampa ka na ng National Bureau of Investigation ng reklamong qualified human trafficking si dating Congressman Mike Defensor at kanyang asawa. Kaugnayan ng isang sinalakay na KTV noong Abril. Nakatutok si John Consulta. Dalawang buwan matapos i-raid ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Tina Family KTV na may karugtong umanong hotel na may binubugo ng mga babae, sasampahan na ng reklamo ang mga natukoy umanong may-ari ng compound, sina dating Congressman Mike Defensor at ang kanyang asawa. Qualified human Yung kanyang asawa, mga minamahal, nakapangalan kasi sa kanya yung Chicago Bar Hotel na yon. Do'n sa kanya nakapangalan. Sino ba namang bobo, kunyari may-ari ka, hindi mo alam kung ano yung nangyayari diyan sa loob ng, company mo. Kunyari for example ako, si Mima Lee siya ay may-ari ng Chicago Hotel na yun, Eclabush. May-ari ako ta's yung mga umuupa hindi ko alam kung ano yung ginagawa, walang gano'n. 'Di ba? Yung kaso kasing qualified human trafficking non-bailable yun. 'Di ba kaya ngayon itong si Mike Defensor naggagalaiti sa galit kay NBI Director Melvin Matibag dahil parang tinabla siya ni NBI Director Melvin Matibag kasi dati nga silang mag-friendship, dating DDS si Melvin Matibag at gusto pa ngang i-arbor, hindi umano, sa kaso, mga minamahal, ng ating ombudsman na si Boying Remulla, ito nga pong si Mike Defensor, 'di ba? Kaya nga parang ayaw nilang imbestigahan, ito nga pong issue sa Chicago bar. So anyway, to make the long story short, nanggagalaiti ngayon sa galit kasi napuntusan na naman siya again and again and again, mga minamahal. Napuntusan na naman po muli itong si Mike Defensor ni NBI Director Melvin Matibag. So sige, continue tayo. trafficking ang isasampa. Kasunod ng investigasyon sa mga dokumento sa Cliff Point Square. Batang sa mga pinakitang blueprint ng disenyo ng compound na iprobahan ng Pasig City Hall at actual natuklasang naglagay ito ng false fire exit padang sa dapat ay main entrance at paggawa ng patukan at labasan na mas malapit sa Chicago KTV para raw sa
false fire exit, tapos sa fire exit doon mo makikita yung hidden agenda, doon naggaganunan kung ano pa man, anak ng Parokyaano. Ang mga pagbabago sa disenyo, wala umanong permit ng City Hall. 13 to 1317. Ayun, no? Mike's office. So, Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. Ayon sa NBI, architectural integration ang Chicago KTV at Blue Hotel para sa umano'y human trafficking operations. Alam lahat na may defensor yung nangyari, being the chairman of the Siyempre itatanggi niya 'yan. Meron bang gumawa ng kasalanan na hindi itatanggi? 'Di ba mga minamahal, happy birthday to you watching from Barangay Simura, Buntudlaw, ang Northern Samar. Oy, may patron sa Bigo, tara mamatron tayo. Shoutout sa'yo. kaninong key point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. In fact, yung office niya supposed to be is yung nasa likod ng stage nung Chicago KTV. He was the one who consented to the changes of the design in order to cater doon sa kanilang plano na human trafficking. Pero giit interventor, lang sa kanya, ang ani ay Putragisan ka, Mike Defensor, yan na lang yung palagi mong sinasabi. Ginigipit ka. Hindi ka ginigipit. Ikaw yung gumawa ng katarantaduhan mo, hindi ka ginipit. Ikaw yung gumawa ng sarili mong multo. Ikaw yung gumawa ng katarantaduhan ng kasalanan, gagawa-gawa ka ng illegal, tapos sasabihin, pag nahuli ka, sasabihin mo, pinopolitika ka. Ganyan ba kalakas yung amats mo? 'Di ba, mga minamahal? gawang paratang. Yung mga sinasabi na struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat in-approve ng Pasig City. Ito pong sinasabi ng mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, sorry, wala pong katotohanan. Handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan. Gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal. This is the very reason why we're putting out the evidence to the public. So that the public can politika ba talaga to? Talagang may violation ba na ginawa? Malinaw yung intent, malinaw yung motibo na gusto mong gamitin yon for human trafficking. And you targeted, at that time, sinabi ko nga, yung building na nandiyan dyan for operations, meron ka ng customers eh. Sa Biyernes, inaasahang ihahain ng human trafficking, Chor at 7 iba pa. Oh, sa Biyernes. Sa Biyernes, mga minamahal. Abangan natin ngayong Biyernes. Pero baka naman, DOJ, gumalaw din kayo dyan. Department of Justice, gumalaw din kayo dyan. Oo, kasi bakit parang pinapalagpas na lang ninyo itong ginawang katarantaduhan, 'di ba mga minamahal, ni Mike Defensor, 'di ba? Alam ko na yan yung mga karakas na yan eh. 'Di ba mga minamahal? So ngayon, ah, defensor dapat makulong. Tama lang naman, alam mo bigat naman ang paglalarawan ni Mike, yung kay Sir Melvin Matibag. Kung sinasabi niyang bobo si Matibag, eh ano naman siya, mas lalo siyang bobo, Henry Cabres, 'di ba? So ngayon pangalawa natin pag-uusapan mga minamahal, ito nga pong, eto na. Tiyuhin at tauhan ni Senator, Robin Padilla, nabunot. Mga minamahal, oh, nabunot itong tiyuhin at tauhan ni Senator, Robin Padilla. Binigyan ng issue ng subpoena, inisyuhan ng subpoena. Mga minamahal, itong tiyuhin, 'di ba? Itong mga tauhan ng mga kasama ni Robin Padilla na itakas itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. 'Di ba mga minamahal? Oh, pakita ko sa inyo, nabunot ng NBI, oh. Kaya sobrang galing at sobrang lakas, sobrang bigat ng, National Bureau of Investigation ngayon based sa kanilang mga reports, talagang walang pinapalagpas. 'Di ba mga minamahal, talagang kahit sino hindi ka sasantuhin, maging senador ka man, maging sino ka man, walang pinapalagpas. So panoodin natin 'tong video na 'to mga minamahal. Hindi pa rin nakatutugon sa patawag ng National Bureau of Investigation
Si dating Office of the Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay ito ng shooting incident sa Senado noong May 13. By the way, ang daming shooting incident na nangyayari, Shooting incident dun sa Cebu, ay sa Tacloban ba yon? Tacloban ba? Na kung saan 3 estudyante ang ano, nategi. Oo, pinagsasaksak. 'Di ba? Gets ninyo mga minamahal, nakakatakot, 'Yan po kasi ang nagiging, resulta kapag bayolente po, mga minamahal, ang nakita nilang mga liderato. Katulad ni former President Duterte, 'yan po yung naging resulta. Puro 'yan, kahit bata pa marunong ng tumegi. Ngayon pinagdedebatehan yung juvenile law. Galit na galit si Robin Padilla. 'Di ba mga minamahal, sabi ni Robin Padilla, dapat yung batang 'yan makulong kasi mamamatay tao. Pero at the end of the day, nung si former President Duterte nakapatay, sasabihin ba naman sa'tin, "Bring him home." Dati ka bang adik boy? Dati ka bang walang utak? Utragisan ka, Robin Padilla, palakasan ng amats, lakas ng amats mo boy. O continue tayo dito mga minamahal. At umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado noong madaling araw ng May 14. Sa ngayon, may binuong panel of prosecutors na ang Department of Justice na siyang nangangasiwa sa investigasyon sa naturang insidente. Wala kaming minano ng schedule. Binibigay. Voluntarily and given. Oy, by the way, walang hinaharas dito, baka sabihin na naman ni Robin Padilla pinopolitika siya, walang gano'n. Walang hinaras, walang pinopolitika, wala na kahit ano. So, to be honest mga minamahal, wala po talaga, sa totoo lang. Kaya nga lang itong mga DDS na 'to gusto lang palabasin na sila'y hinaharas, sila'y binubully para makakuha ng simpatsya. Matik na mga minamahal, alams na namin 'yan. Continue. Statement, we will more than willing to do so. Pero in the meantime, we have submitted a report to the Department of Justice for their proper disposal. At lahat kami ng Mabilis involved ka na. na doon sa Senate, hindi lang nung May 30, pati yung May 11, was already interviewed by the panel of DOJ. So we cooperated on that and we leave it to the DOJ kung what will be the recommendation and findings. Samantala, So, sa madaling sabi si Robin Padilla, naku baka ma-suspend din 'yan at mukhang, malabo yang makahabol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte if itong si Senator Robin Hood Padilla ay ma-suspend sa kalagitnaan ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero at the end of the day, yung kanyang boto is counted pa din. Pero mukhang magiging katulad siya ni Jinggoy na counted lang yung votes pero hindi siya makakapag-participate. 'Di ba parang gano'n yung mangyayari mga minamahal. Pero at the end of the day, yung grupo pa din ni Sara Duterte hindi naman natin maipagkakaila na mayroong numero 'yan. Kaya nga matapang sila, kasi alam nila na may numero si Sara kasi may maleta nga, galing sa China. Yun yun, hindi galing kay PBBM, maleta galing sa China kasi they are very well funded ng China. Yun yung totoo diyan mga minamahal. Continue tayo. ipinasusumpina na ng NBI ang Chief of Police ng Pasay City na si Police Colonel Joselito De Sesto, ang Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Jean Robles at ang tiyuhin ni Senator Padilla na si Virgilio Carino kaugnay ng umano'y pagtakas ni Senator De La Rosa. Tiniyak So, ng NBI na sinasabi na din ng NBI talaga na si Robin Padilla is one of the suspect. Involved siya talaga sa crime. Kasi itong si Robin Padilla, sinabi niya na din sa atin before, 'di ba? Kahit alam niya kung saan nagtatago si Bato, hindi niya sasabihin. So, ganyan ba yung pagiging tamang senador? Sige nga, ganyan ba yung tamang pagiging senador? Senator Robin Hood Padilla? Yan ba yung tamang pagiging senador? Ha? Ipapamukha mo sa amin na kahit may kasalanan yung kaibigan mo basta magkakampi kayo, okay lang, papalagpasin ninyo? Ano yan, Kibuloy? Yung nangyari kay Kibuloy ulit? Ano yung sabi ni Robin Padilla? "Pinahiram ako ng chopper ni Kibuloy. Mabait si Kibuloy sa akin. First sa'yo, oo. Pero sa iba, baka naman Robin puwede kang magtanong. Sabihin natin, yes, mabait sa'yo si Kibuloy, pero sa iba? Oh, yan yung tanong. Pero sa iba, 'di ba? Hindi kasi puwedeng sabihin na mabait siya sa'yo, ibig sabihin mabait na siya sa lahat.
Maybe mabait siya sa'yo kasi senador ka nga, tumatakbo ngang senador, may pangalan ka or baka naman same vibes kayo. Mahilig din sa mga babae kaya nagkakasundo kayo. Merong nire-recruit, merong binibigay di umano ata na mga babae sa inyo kaya yun, 'di ba? Gano'n kasimple, o-okey, umo-okey kayo. 'Di ba mga minamahal? Oh, continue pa tayo. Tuloy-tuloy din ang kanilang ginagawang monitoring sa mga posibleng lugar kung saan nagtatago ang senador. Oh. Si Senator Ronald Bato de la Rosa wala ng pag-asa talaga magpakita 'yan. 'Wag na tayong ano, mag-sugarcoat dito. Si Senator Ronald Bato de la Rosa wala ng pag-asang magpakita 'yan. Suntok sa buwan, mga minamahal. Suntok sa buwan ang magpakita itong si Senator Ronald Bato de la Rosa diyan nga po sa Senado dahil alam niyang mapapahamak siya. Baka posibleng hindi na siya makabalik kaya mas pipiliin niya I think, kung ako lang naman yung tatanungin na I think mas pipiliin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi na lang dumalo or hindi na lang siya yung boto niya maging abstain na lang as long as hindi ma-impeach yang si Vice President Sara Duterte at the same time hindi siya lalabas para nang hindi siya mahuli kasi sila-sila lang din yan, eh, yung mga kriminal lang mga ano nagtataguan. Alam naman natin yan, meron pa ngang tsismis diyan nga sa INC daw, 'di ba? Sa Manila Cathedral, diyan daw nagtatago. Ako hindi ko naman sinasabing totoo 'yon. Pero according kay Mandarahog, siya na mismo yung nagsabi na si Bato de la Rosa ay nandun daw sa main chapel ng Iglesia ni Cristo ng INC, mga minamahal, dun nga po sa ano, sa Commonwealth, doon daw. Pero ako hindi ako naniniwala ha, pero according na din yan sa mga DDS, mga minamahal. Ngayon, walang hiya talaga 'to mga minamahal. Oo, grabe yung kanilang mga patutsadahan. Ngayon naman pag-usapan natin, ito nga pong, nasaan na ba yun? Juvenile law. Eto, pag-usapan natin mga minamahal, I hope na maging, maging considerate tayo at maging insensitive, 'di ba? Dito nga po sa ano ko, sa ibabalita ko. Kasi ganito kasi, may pros and cons din naman kasi. Eto, sorry Senator Kiko Pangilinan, hindi ako DDS, pero mukhang, against ako. Sa totoo lang, kayo mag-comment din kayo dito sa juvenile law na ipinatupad ni Senator Kiko Pangilinan. Although may pros and cons itong juvenile law ni, Kiko Pangilinan. Pero kasi sa nangyayari ngayon kasi iniisip nila na bata ako, 'pag nakategi ako hindi ako makukulong, 'di ba? So, yung mga bata umaabuso. Merong grupo 'di ba, KMFD ba yun, yung damit ng bata, yung naka-t-shirt yung bata, yung pumatay. Anong grupo yon na nakalimutan ko nga mga minamahal. 'Di ba, i-comment niyo nga ano yung grupo ng bata na yun, KMF, 'di ba? Yung kakanood niya ng online games, kakapasok niya sa mga kultong, mga laro na kung saan yung leader nila ay killer, kaya kahit sila mismo ay natututunan nilang maging killer. Although no to bullying tayo, kung meron mang hinanakit itong bata na 'to, kunyari sabihin natin binully siya, pinagpaplanuhan nila kasi binully nga siya, isa lang yung masasabi ko, dapat alerto ang, intelligence, ang intel. 'Di ba kasi para saan pa ang intelligence funds kung hindi niyo ginagamit diyan, 'di ba? Kailangan pa bang lagyan kayo ng daklik diyan? Kailangan pa bang lagyan kayo ng pera diyan? Bukod sa may budget kayo sa intelligence funds ninyo? 'Di ba diyan ginagamit ang confidential funds. Uulitin ko, diyan ginagamit ang confidential funds sa mga intelligence gathering. Kasi parehas ng nangyari, yung shooting incident. Hindi naman natin tinuturing na terorista yung mga bata. Hindi ko sinasabing terorista, mga minamahal mga bata. Pero, hindi dapat umaabot sa punto na nagiging killer na yung kanilang mindset. Minsan may kapabayaan din yung magulang. At hindi 'to puwedeng isisi sa gobyerno, kasi hindi naman hawak ni PBBM ang utak ng mga estudyante, 'di ba? Mga minamahal, ng mga nandiyan. Hindi hawak ni PBBM ang utak ng mga bata. Kasi bata pa lang tinuruan ng magbarel,
'di ba? Wala namang problema for safety purposes sana. Kaso ang nangyari ginamit ng bata, I think yung kanyang emosyon, yung kanyang nararamdaman, 'di ba? Para ilabas, dito na lang tayo sa pagiging bayolente. Kaya nga ngayon kung pag-uusapan natin itong juvenile law, 50-50 ako. Yung komento ko dito, kayo ba guys? Kayo ba guys? 50-50 din ba kayo dito sa juvenile law ni Kiko Pangilinan? Kasi sabi ko nga sa inyo, may tinatawag akong pros and cons. Yes, may pros, meron din cons, nakakabuti at the same time, ano din siya, tawag dito, nakakasama. Kasi yung mga bata iniisip nila, juvenile law, pwedeng pumatay, hindi ka makukulong, edi-DSWD ka lang. Naalala ninyo yung Magwad siblings? 'Di ba? Mga minamahal, naalala ninyo yung Magwad siblings? Oh, yung bata is ampon, yun yung pumatay sa magkapatid, 'di ba? Pero hindi nakulong. Gawa nga ng bata pa sila during that time. Pero ngayon na nasa wastong edad sila, meron silang pananagutan. Parang ang nangyayari kasi, bata 'yan, wala sa tamang pag-iisip, i-DSWD lang muna 'pag nag-18 na, saka na ikukulong at bibigyan ng parusa. So, parang nakapatay ka tapos yung sentensya mo ganito lang, parang ang unfair. 'Di ba mga minamahal, ang unfair, sobra. At talagang gumimbala yung mundo at sinisi pa nga yung presidente diyan. Kahit nga itong si Yuse Claire, Si Yuse Claire ano, na-bash din, kasi tinawag niyang hindi naman terorista yung mga bata. Wait lang, panood natin sa inyo muna 'to mga minamahal. Pag-usapan muna natin, yung nangyaring, incident, oo. Kasi wala tayong ibang puwedeng sisihin diyan, kundi yung magulang din mga minamahal. Oh, okey panoorin natin 'to mga minamahal, okey. Magaling lang si Sara Duterte mamuna, Oh, panoorin natin. Ibig sabihin, estudyante dapat mino-monitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We can't Ginagamit na naman ni Sara Duterte yung ano, paano ba natin sabihin mga minamahal, yung sitwasyon, 'di ba? Ginagamit na naman ni Sara Duterte ang sitwasyon. Yung tatay mo nga mamamatay tao, 'di ba, gets mo yon? Ang daming pinatay hindi ka nagreklamo, tarantado ka ba? continue reacting only after another child is hurt or killed." Eto pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante dapat mino-monitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Tama, Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. tama. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, Tama. meron pa rin Yan yung mahirap, yung magbabato ka ng baho ng iba, pero mas mabaho ka. Gets niyo yun mga minamahal? Yung magbabato ka ng baho ng iba, pero mas mabaho ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, ginagamit na naman ni Vice President Sara Duterte ang sitwasyon. Ginagamit ni VP Sara Duterte ang sitwasyon para po tayo ay uminit at magalit. 'Di ba? po.
Ito, terorista, di umano ang nagsagawa. September 2016, Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Oh, Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisolba or ma-counter ito agad? tama. Meron pa pong isa. And wait lang natatakot ako sa part na 'to, na baka pati yung mga bata i-hired ni Vice President Sara Duterte para pumatay ng kahit na sino mang gusto nilang ipatay. 'Di ba kasi yung mga bata is very well protected ng juvenile law ni Senator Kiko Pangilinan, which is 50-50 po tayo sa what do you call this, 50-50 po tayo dito nga po sa juvenile, law ni Kiko Pangilinan, 'di ba? November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata Thank you, siya Marco Polo. magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. Tama. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. Tama. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. Tama. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Ano yung kanyang magagawa? Ano yung kanyang plano? Ganun lang naman yun, mga minamahal. Ano yung kanyang magagawa? Ano yung kanyang magiging plano? Ano yung kanyang direksyon? Hindi pwedeng puna ka lang ng puna, bato ka lang ng bato, pero sa'yo meron ding maibabato. 'Di ba? Pares dati. Mina-martial law na tayo ng gobyerno. Pero nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon ng martial law sa Mindanao. 'Di ba? Oh, hindi ba din martial law 'yon? Yan ang hirap dito sa ating Vice Presidente. Yung tipong ginagamit niya ang sitwasyon. Ginagamit niya yung mga eksenang ganap ngayon para laging mayroong maibatong puntos kay PBBM kasi wala silang ibang gustong mangyari. 'Di ba? Tama ako, mga minamahal. Wala silang ibang gustong mangyari kundi ang masira si PBBM. Ganun lang kasimple. Hindi nga nila masira sa droga, hindi nila masira sa maleta, hindi nila masira sa kung ano pa mang may sakit, ano pa mang issue. Sisirain na lang nila si PBBM sa mga sitwasyon na ganito, na parang papalabasin ng kasalanan ng gobyerno ang lahat ng ito. Ultimo kahit pagtama ata ng bagyo, pagtama ata ng earthquake, gusto pa nilang isisi kay presidente. Gets niyo ako, mga minamahal? Ganyan kasutil, ganyan kasasama, ganyan kaitim ang budhi ng mga DDS, especially na nga po itong si Vice President Sara Duterte. Yung tipong gusto sana nating makakita ng isang good leader, isang public servant, kaso ginagawa ni Sara ng gagatong. At baka posible pa nga sa darating na mga panahon, yung mga batang yan, mga minamahal, mga bata i-hard nila para pumatay. Pustahan tayo. Darating tayo sa punto na yung mga bata ay i-hired nila Vice President Sara Duterte. Diyan nga po, mga minamahal, oo, sa mga killings na yan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, they are well protected ng juvenile law. 'Di ba, mga minamahal? At hindi malabo dahil yung utak ni Sara Duterte ay kriminal. 'Di ba? Actually, yung nangyayari ngayon, pabor yan kay Sara. Kasi, kasiraan yan ng gobyerno at yan yung gustong naririnig ni VP Sara Duterte. Ang nasisira si PBBM. 'Di ba? Mga minamahal. Alright. Bingot, nangaral matibag sa abroad. Tama. Oo, nag-aral si Melvin Matibag sa abroad. Oh, true. Atat na atat maging presidente. Wala naman siyang ginagawa kundi manira. Totoo yan. Kung nagtrabaho ka, di tapos yung usapan. Kasi yung ginagawa mo, naninira ka pa.
'Di ba? Anyway, shoutout sa'yo Marco Polo, shoutout sa inyong lahat. It's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.